Kinabukasan sa school ay nagtatanong ang guro nila kung ano ang gusto nilang gawin sa school festival. Ngunit hindi nakikinig si Yamada, sa halip ay nakita niya ang kamera ni Kisuda at naisip na ginagamit ito ng binata para kuhanan ng litrato si Mayo. Hindi pa rin mapakali si Yamada kaya sinundan niya ang lalaki. Pumasok si Kisuda sa isang silid nang makita niyang sumisilip ang dalaga, kaya nagpalusot ito na napadaan lang daw siya kahit na nasa dulo ng pasilyo ang silid. Tapos hinahanap pa ni Yamada si Mayo sa lugar, kaya napaisip ang binata kung nagseselos ba si Yamada kay Mayo. Sinabi ni Kisuda na ito daw ang clubroom ng mga maniniyot, kaya sinamantala niya na ito para yayain sumama si Yamada sa pagkuha ng mga litrato. Naisip ng dalaga na magiging masaya at maharat ang trip na ito. Subalit ang kalikasan lang ang kinukuhanan ng binata kaya naiinis siya dahil nais niya sanang magpakuha ng litrato ng kanyang katawan pero seryoso ang binata sa ginagawa. Kinabukasan ay niyaya ni Kisuda si Yamada sa darkroom para ipa-develop ang mga litrato kahapon. At nang marinig ito ng dalaga ay naisip niyang pagkakataon niya na ito para makascore sa rambutan ni Kisuda dahil madilim at walang tao sa loob ng darkroom. Pagpunta nila sa darkroom ay agad na nasabik ang dalaga sa mga rambutan ng binata na napansin naman ni Kisuda kaya siya kinabahan. Sinimulan ni Yamada ang pagtanggal ng pang-itaas niya hanggang sa lumabas ang mga siopaw. Tapos para siyang aswang na lumapit subalit nahiya nang mapansin ni Kisuda. Dahil kahit na nais ni Yamada na mabulatlat ng binata ay nahihiya pa rin siya dahil wala siyang karanasan. Subalit biglang pumasok ang isang club member kaya kinabahan ang dalawa. At nang hinahanap ni Kisuda ang switch ng ilaw, ay aksidenteng ang siopaw ni Yamada ang napindot at napisil-pisil niya. At pagsindi ng ilaw ay saktong nakapagdamit na si Yamada. Saka siya napatakbo dahil sa kahihiyan. Habang naglalakad ay naalala niya muli ang masarap na pakiramdam kapag napisil ang mga siopaw niya. Nang dumating ang binata para ihatid siya sa bahay nila sakay ng bisikleta na hindi naman niya matanggihan. Subalit hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Kisuda kung ano ang malalambot na napisil-pisil niya kanina sa loob ng darkroom. Hanggang sa pagtulog ay naaalala pa rin ni Yamada ang pakiramdam na mahawakan ng isang binata ang siopaw. Natuwa siya dahil nag-level up na daw siya, subalit naririnig pala siya ng nakababatang kapatid. Ayon sa teacher nila ay isang haunted house ang gagawin nila para sa school festival. Tapos nagpresenta si Yamada na maging monster sa haunted house dahil balak niya palang abangan at atakihin ng rambutan ni Kisuda sa loob. Nagsimula sila sa paggawa ng mga props, habang si Kisuda naman ang tagakuha ng mga litrato nila. Pero naiinis si Yamada dahil sa atensyon na nakukuha ni Kisuda sa mga kaklase nila. Kaya dinala niya ang iba pang mga litrato para magpapansin sa binata nang mapagtanto niyang magaling pala talaga sa pagiging maniniyot si Kisuda. Pero hindi niya pinahalata na hinahangaan niya ang talento ng binata. Pagdating ng araw ng festival ay excited si Yamada na abangan si Kisuda para makuha niya ang first kiss ng binata. Pumasok din sila Takeshita sa haunted house kaya nakiusap si Yamada na papuntahin nila sa loob si Kisuda. Kaya excited na nag-abang ang dalaga at nang marinig na may paparating ay agad niya itong sinunggaban, ngunit si Takeshita pala ito para sabihin na hindi niya daw makita si Kisuda. Dahil kasalukuyan palang nasa CR ang binata. At natapos ang haunted house nang hindi nagpapakita si Kisuda. Pagkatapos nito ay niyaya nila Misato si Yamada na sumali sa Miss Takizawa contest. Kaya naisip ni Yamada na kung mananalo siya ay mai-inlove na sa kanya si Kisuda. Pagdating ng botohan sa Miss Takizawa contest ay si Yamada nga ang nanguna sa paligsahan dahil sikat siya sa buong school. Subalit hindi inaasahan na makahabol ang isang transferee student mula sa Amerika na si Kyoka. Naging sobrang dikit ng laban nilang dalawa kaya nag-aalala si Kisuda para kay Yamada. Subalit sa bandang huli ay si Yamada pa rin ang nagwagi dahil matagal na siyang sikat sa school. Pumalakpak ang mga tao at ibinigay ang award ni Yamada bilang Miss Takizawa winner. Kaya naisip niyang mai-inlove na sa kanya si Kisuda. Subalit dahil dito ay naisip ni Kisuda na hindi talaga siya bagay kay Yamada dahil langit ito at lupa lang siya. Pagsapit ng gabi ay napakaraming lalaki ang nais maisayaw si Yamada. Subalit hinahanap niya si Kisuda pero nagmumukmok pala ang binata sa silid. Kalaunan ay naglakas loob ang binata na isayaw si Yamada na ikinatuwa ng dalaga pero nagpakipot muna siya kaya sinabing pumila daw si Kisuda sa dulo. Kaya binilisan ni Yamada ang pagsayaw sa ibang mga kalalakihan subalit nang sila ng dalawa ay natapos na ang kanta. Pero sa kabila nito ay isinayaw pa rin ni Yamada ang binata dahil sa pumila daw ito ng napakahaba para lang makasayaw siya. Inaabangan ni Yamada ang bisperas ng Pasko kaya nag-isip siya ng mga paraan para maakit si Kisuda. Kinabukasan ay nagdala ang kapatid niya ng isang gwapong lalaki sa bahay nila. Ikinamangha niya ito dahil paiba-iba ng gwapong lalaki ang kapatid niyang si Chika, kaya itinanong niya kung may balak ba itong manatili sa isang lalaki lang. Pero giit ni Chika na hindi niya pa daw alam ang pag-ibig, kaya sa ngayon ay natutuwa lang siyang maraming gwapong lalaki ang umaaligid.
Plano ni Yamada na magbunot ng buhok ng pechay para daw sa bisperas ng Pasko. Ikinainis ito ni Takeshita pero aminado din naman siya na makikipagbombbom sa kasintahan niya sa Christmas Eve. Samantala naglakas loob na si Kisuda na yayain ng date si Yamada, subalit may mga nauna na sa kanyang nagtanong. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon sa loob ng library pero natigilan dahil hindi niya alam ang ginagawa sa isang date. Si Yamada naman ay naiinis na dahil ang bagal ni Kisuda kaya sinimulan niya ang usapan sa mga hotel na magsasanhi daw ng lindol dahil sa mga magkasintahan. Ngunit naglakas loob pa rin si Kisuda na magyaya ng date at nagpakipot naman si Yamada pero pumayag pa rin. Pero pag-alis ay nagdiwang siya. At bago siya matulog ay naisip niya kung saan kaya siya dadalhin ni Kisuda. Nagtanong si Kisuda kay Takeshita kung ano kaya ang pwede nilang gawin sa date nila ni Yamada. Ngunit hindi masabi ni Takeshita na ang gusto lang mangyari ni Yamada ay ang makascore sa rambutan ng binata. Habang nagpaplano si Kisuda ay nakita siya ng ate niyang si Kazuki. Kaya naman nagplano siya kung ano ang mga pwedeng gawin ng kapatid sa date nito. Kinabukasan ay excited na masyado si Yamada sa nakatakdang date nila ni Kisuda. At nang makita ng binata si Yamada na nakaayos ay labis siyang naakit sa kagandahan nito. At habang kasama ni Kisuda ang school idol ay pinagtitinginan si Yamada ng mga kalalakihan kaya nanliit ang binata. Pero iniisip naman ni Yamada na masaya si Kisuda dahil siya ang pinili niyang makasama sa bisperas ng Pasko. Kaya naman hindi niya napakakawalan ng binata sa pagkakataong ito, subalit ibang lalaki ang nahila niya. Kaya nahiya siya ng sobra kay Kisuda habang magkaharap silang naghihintay ng makakain. Dahil dito ay napilitan siyang gamitin ang secret technique na pagpapakyot ng mga mata. Ngunit yumuko si Kisuda at sa lalaki sa kabilang table gumana ang technique niya. Paglabas nila ay naiinis si Yamada, samantalang kinakabahan ang binata dahil ang susunod sa planong ginawa ng ate niya ay kiss. Ngunit sa totoo lang ay ito lang rin pala ang hinihintay ni Yamada mula sa kanya. Ibinigay ni Kisuda ang isang earring, pagkatapos ay naglakad siya kaya inakala ng binata na hindi niya ito nagustuhan. Pero ang totoo ay naisip ng dalaga na nais siyang pasukin ng binata tulad ng paglalagay ng earring sa tenga. Kaya sinadya ni Yamada na maglakad ng mabilis para makapunta sila sa hotel district tapos namili si Yamada kung saan ang pinakamagandang hotel. Subalit nalilito si Kisuda kung bakit dinala siya ni Yamada sa ganoong lugar. Pero lumampas na sila sa lahat ng mga hotel, ngunit saka palang naglakas loob ang binata na halikan siya. Pero nagtataka naman si Yamada kung bakit siya kinakabahan, at dahil ang bagal talaga dumiskarte ni Kisuda ay siya na ang unang kumilos pero nauntog sila sa isa't isa. Pero dahil din dito ay nakapaghalikan na rin ang dalawa sa wakas. Ngunit pagkatapos ay napatakbo na lang si Yamada at nagtago dahil hindi na siya makapag-isip ng maayos dahil sa kilig. Habang si Kisuda naman ay tuwang-tuwa sa galak. Tapos tumakbo ng mabilis ang dalaga na sinundan naman ni Kisuda, ngunit nagpunta ito sa CR ng babae. Tapos tumawag ito kay Takeshita para magtanong kung ano ang susunod niyang dapat gawin. Subalit naisip niya ring normal lang sa magkasintahan ang kiss, kaya balak niyang gawin ang mas higit pa dito kagaya daw ni Takeshita. Kaya paglabas ni Yamada ay nagpunta ang dalawa sa park na tambayan ng mga gustong makaranas ng bombom. Kaya sa kaliwat kanan nila ay may nagbubombom, samantalang hindi na kinakaya ng binata ang nasasaksihan. Lumapit ang dalaga at hinawakan ng hita ni Kisuda kung saan handa na siyang gawin ang lahat para marating ang rurok ng tagumpay kaya binuksan niya ang butones. Tapos hinawakan niya sa mukha ang binata pero hindi na niya alam ang susunod na gagawin. Subalit aksidente siyang natumba at napakandong sa binata. Samantalang nag-aalala naman si Takeshita sa kaibigan dahil alam niyang may pagkabopal si Yamada. Kasalukuyang nakakondong ang dalaga at nang makita niya ang siopaw ay sinubukan niya itong hawakan pero nagdalawang isip na naman. Kaya pinilit na siya ng dalaga na mapisil ang mga siopaw na labis na ikinabigla ng binata. Tapos naisip niyang magiging alagad niya na ang binata dahil sa nangyari. Ngunit nagtataka pa rin si Kisuda kung ano ba talaga ang nais mangyari ng dalaga. Pagkatapos ay nagulat sila dahil ang katabi nilang upuan ay nagbubombom na pala. Saka nakita pa nila na may mga taong ilegal na nangunguha pala ng mga litrato. Kaya nagdalawang isip ang dalawa kung itutuloy pa ba nila ang bombom o papalipasin ang pagkakataon, subalit natapos ang gabi nang walang nangyayari. Kinabukasan sa school ay pinagmamayabang ni Yamada na ibang babae na daw siya dahil may karanasan na sa lalaki. Tapos nagpapakyut na rin siya sa ibang mga boylet. Sinabi ni Takeshita na dapat bigyan ni Yamada ang binata ng chocolate sa darating na Valentine's. Pero akala ni Yamada ay tagatanggap lang siya ng mga regalo dahil may kapalit naman daw itong bombom. Kinabukasan ay nahihirapan pumili ng isa si Takeshita nang makita siya ni Mayo kaya tinulungan siya nito. Nalaman niya na magaling palang magluto si Mayo kaya nagpaturo siya sa dalaga kung paano magluto ng masarap. Nang tumawag bigla si Yamada para magtanong kung kailangan ba niyang mag-exercise bago makipagbombom kay Kisuda.
Kaya naman naisip ni Takeshita na wife material talaga si Mayo, samantalang si Yamada ay puro bumbum lang ang bukang bibig. Tinanong ni Takeshita kung may balak bang sabihin ni Mayo ang nararamdaman kay Kisuda, nang biglang madulas ang dalaga. Giit ni Mayo na ayos lang sa kanya kahit anong desisyon ni Kisuda basta masaya daw ito, kaya naisip ni Takeshita na mas bagay sila Mayo at Kisuda. Tapos ipinakita ni Mayo ang Valentine's cake na ginawa niya para kay Kisuda. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panunood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.